Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Hebrews 11:3. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. The seed for every miracle. At today, pag-aralan po natin yung power ng God's Word. At yesterday, ating napag-aralan na talagang kung tayo may pananampalataya ay wala pong imposible. Kaya today, pag-aralan po natin paano mag-ooperate sa pananampalataya. Alam niyo po, ang unang kadahilanan kaya hindi tayo tumatanggap mula sa Diyos ay hindi tayo sanay po doon sa faith realm. Kumbaga nasanay tayong manangan sa atin pong mga five senses. Kaya ang nangyayari, akala natin nananampalataya na tayo pero hindi pa pala. Kasi malinaw po sinasabi sa Hebrews 11:1, yung pananampalataya po ay katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya alam niyo po, marami ngayon nag-aakala meron na silang pananampalataya, pero sa totoo lang po, wala pa po. Kasi kadalasan ibinabase nila yung kanila pong pananampalataya sa mga bagay na nakikita. At malinaw po dyan, sa talatang binasa natin sa Hebrews 11:3, maging ang sanlibutan nalalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pinapaunawa po sa atin ng verse na ito na ang lahat ng bagay na nakikita ngayon ay mula sa mga hindi nakikita. So makikita natin sa talatang ito na ang pinanggalingan pala ng lahat ng bagay ay ang salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, babalik tayo doon sa pinag-aralan natin yesterday nang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Kita ninyo kung paano po magturo patungkol sa pananampalataya ang Panginoong Hesus. Binabanggit niya po yung salitang seed. Ngayon sa Biblia po, ang salitang seed, kadalasan po yan, pagka ito'y pinapatungkol sa paghahari ng Diyos, it refers to the Word of God. Yun ang sinasabi ng Luke chapter 8, verse 11. At yung salita namang mountain, ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus diyan ay yung ating mga imposibleng sitwasyon o sirkumstansya sa buhay. Kaya balikan natin ngayon si Abraham, sa kanyang kwento do sa Romans chapter 4, verse 19 to 20, makikita natin ngayon kung paano nag-operate yung Word of God sa buhay ni Abraham. Kaya na-exercise niya yung kanyang pananampalataya. Ang sabi diyan, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Tinanggap niya naman yung katotohanan na matanda na siya. Sabi nga diyan, as good as dead. At baog yung kanyang asawa. So makikita nyo, yan po yung bundok ni Abraham. Yan yung kanyang imposibleng sitwasyon. Yan yung kanyang malaking problema. Pero ang sabi po rito, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. So kita ninyo, may pinangahawakan siyang salita ng Diyos. Pangako ng Diyos, yun ang naging seed para tanggapin niya yung himala. So, naintindihan nyo na kung ano yung tinutukoy ng Panginoon na seed and mountain. At yung salitang waver po dyan, ang ibig sabihin lamang po niyan, ay hindi dapat tayo nag-aalinlangan. Kasi ang totoong pananampalataya is believing with the heart. Heart believing po. Kaya maintindihan nyo sa James chapter 1, verses 6 to 7, kailangan daw po kung tayo po ay hihingi sa Panginoon, tayo po ay manampalataya at huwag mag-alinlangan. Ganun din po ang sinasabi ng Mark 11, verse 23. Ang sabi diyan, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen,
it will be done for him. So pareho po yung sinasabi ng Panginoon sa Mark 11 verse 23 sa sinasabi ni James sa chapter 1 verses 6 and 7. Huwag daw po mag-aalinlangan. Ano po? Kasi yung tao pong nag-aalinlangan, hindi yan tatanggap mula sa Panginoon. Pero yung taong nananalig sa kanyang sinabi, ano po, malinaw po, sabi ng Biblia, it will be done for him. So, kita nyo, napakadali pala ng explanation ng Biblia. Hindi lang natin alam kung paano nag-ooperate ang salita ng Diyos. Kaya kadalasan, hindi tayo nakakakilos ng may pananampalataya. Ngayon, may pangalawa pang mahalagang bagay na dapat natin gawin sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Mark 11:23, if anyone says, kailangan may sabihin ka, no? Utusan mo yung iyong bundok. No po. Ang sabi diyan, says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believe in what he says. No po. Kailangan po i-confess natin kung ano yung ating pinaniniwalaan. Say what you believe. Kaya mapapansin nyo si Abraham, sabi diyan sa mga talatang binabasa natin sa Romans 4:19-20, Abraham was strengthened in his faith and gave glory to God. Ako'y naniniwala po na everyday sinasabi ni Abraham yung kanya pong pananampalataya o pinaniniwalaan sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat niya sa Diyos. Hindi po mga negatibong bagay ang lumalabas sa kanyang bibig. Ano po? At higit sa lahat, sabi diyan, being fully persuaded that God had the power to do what He had promised. So, naniniwala siya, kaya ikinikilos niya yung kanyang pinanampalatayanan. Kailangan ganun po tayo kung ano yung ating pinaniniwalaan at pinanampalatayanan, ikilos natin. Act what you believe. Kaya maintindihan nyo na kung ano yung sinasabi sa Romans chapter 10 verse 10. Sabi dyan, for it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you confess and are saved. So malinaw pala, no po sa pananampalataya, we must believe with our heart and we must confess what we believe. Ganun po yun. Kaya tayo na-save. Di po ba natandaan nyo nung kayo po'y na-save, na born again? Nanalig po kayo at kinonfess ng inyong bibig. Ano po? Yung inyong pinanampalatayanan mula sa inyong puso. Ganun po naganap yung ating salvation. Hindi naman natin nahawakan yung eternal life eh. Nakita ba natin na nilinis na ng Diyos yung ating mga kasalanan? No po, pinaniwalaan po natin ang lahat ng ito dahil sinasabi po ng salita ng Diyos at pinahayag ito ng ating bibig at pinanaligan ng ating puso. Kaya po naganap yung ating salvation. Ganon din po, kailangan i-apply natin ang pananampalataya sa iba't ibang sitwasyon natin sa buhay. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.